Maganda ang kinalabasan ng adjustment ni Coach Redick sa starting lineup ng Los Angeles Lakers. Sa mga hindi pala nakakaalam, may bagong starting 5 ang LA kanina na ginamit kontra sa 76ers. Kung dati sina D'Lo, AR, Rui, LeBron at AD ang nasa starting 5 ng Lake Show, sa naging laban nila kanina, pinalitan ni Cam Reddish si D'Lo bilang starter. Si AR, Cam, Rui, Bron and AD ang naging starting 5 ng LA Lakers kanina at masasabi ko na naging maganda talaga ang kinalabasan. Bale sa first quarter pa lang, kontrolado na agad nilang takbo ng laro. Si Rui nga pala yung unang umiscore dito sa home team. Pero natapos ang first half na si AD at AR ang kumayod sa opensa ng Lake Show. Samantala, ipinakita naman ni Cam Reddish ang halaga ng role niya bilang isang mahusay na defender. Si LBJ hindi masyado naging agresibo pagdating sa opensa dito sa first half. Well, gumagana naman kasi si AD at AR at isama mo na rin si Rui. Natapos ng first half na hawak ng purple and gold ng Kalamangan sa score na 68-60. Sa mga oras na to, pinapangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng LA with 22 points. Sinundan naman ng 17 points ni AR, shooting 5 out of 6 from downtown. Nakapagtala naman si LBJ ng 7 points with 5 rebounds at 7 assists. Samantala, si Rui Hachimura naman ay umiscore na rin dito ng 6 points with 3 rebounds. D'Angelo Russell 9 points na rin agad coming from the bench. Ipapakita ko rin sa inyo mga idol yung ilan sa clips na nakakuha ko kanina na kung saan makikita natin dyan yung impact na dala ni Reddish bilang isang starter. Sa video na to, bola ng 76ers, gagamit sila dito ng double screen para kay PG. Tumingin kayo sa left wing mga idol, magsiset ng screen dyan si Kelly and Drummond para kay Paul George. Sa first screen, nakaiwas pa dyan si Cam Reddish, kaya kung mapapansin nyo, nagset ulit ng another screen itong si Andre. Pero hindi talaga pumapayag to si Cam Reddish na may iwanan siya ni PG. As you can see, Paul George is ready to pull the trigger from left wing. Nalit lang dito ng bahagya yung pag-contest ni Reddish dahil sa screen na ginawa ni Drummond. Pero dahil sa pressure ng depensa na dala niya, sumablay yung tira ni PG. Ibang player lang yan, malamang sa malamang hahayaan nilang makatira si Paul George. Well, kudos kay Cam, kasi sabi nga nila, better late than never. Sa pangalawang clip, si Caleb Martin naman ang nasampulan ng mahigpit na depensa ni Cam. Sinubukan dito ni Martin gumamit ng crossover, pero sa tulong ng 7'1 na wingspan, na steal ni Reddish yung bola. Ang maganda pa rito na i-convert to ng LA into offense. So yan, Bron pass to AD. Anthony Davis puts it up and puts it in. Dahil sa magandang depensa ni Cam, napipilitan tuloy yung 76ers na mag-set ng screen para makawala si Paul George, katulad na nga lang ng ginawa nila dito. Another double screen coming from kay Lowry and Andre Drummond. Sa senaryo na to, hindi na pinilit ni Cam na habulin pa si PG kasi nakita niya na binabantayan na to ni AR. Pero ito talaga yung gusto mangyari ng Philadelphia 76ers na si AR yung magbantay dito kay Paul George. As of now, si Cam na ang magbabantay kay Lowry. Alam naman nating lahat na hindi ganun kahusay na defender itong si Austin. Though sa video na to makikita natin dyan na binigay niya rin yung best niya. Paul George with the Hesi. Kung makikita nyo mga idol, handa na tumira si PG ng pull-up 3 dito sa top of the key. But na-contest yan ni AR before pa ni Paul George ma-release yung bola. Good defense to by Austin. Tingnan nyo maigit tong si Cam. Matapos nyo makita na tumira na yung kalaban, pinagmamasdan niya talaga kung anong posibleng mangyari. Ito yung mga bagay na hindi mo makikita sa highlights pero malaki ang nitutulong sa kanilang kupunan. Kung hindi dito sumugod si Cam, malamang sa malamang, easy offensive rebound na to para sa 76ers. Katulad ng kanina na i-convert ulit ito ng LA sa opensa. Matapos mag-set dito ng screen ni AD, na-late na yung primary defender ni LeBron. Kung mapapansin nyo, naka-drop coverage lang dito si Andre Drummond, kaya pwede na sanang bumitaw si LeBron ng isang mid-range jumper. Pero akalain mo yon, nakagawa pa ng paraan si Kelly at nahabol niya pa si LeBron. Hindi ko alam kung sinadya ba talaga to ni LBJ. Kasi kung makikita nyo, medyo malayo si Kyle dito kay Cam na nakapwesto sa left wing. Nung nakita ni Bron na nandyan si Kelly, binigay niya yung bola kay Cam. Cam Reddish, catch, fires, buckets. Dahil sa 3-pointer na yan, lumobo na ang Kalamangan ng LA sa double digit sa score na 21-10. Naging dahilan din yan para tumawag ng timeout itong head coach ng kupunan ng 76ers. Hindi ko hinhype tong si Cam Reddish mga idol baka kasi mamaya sabihin na naman ng mga haters dyan. Kaya lang naman sila nanalo kasi wala si Joel Embiid at ibang key players pa ng 76ers. Well, alam ko mga idol, malaking kawalan talaga itong si Joel Embiid sa kupunan ng 76ers pero di naman po kasalanan yon ng LA Lakers. Tsaka win is a win. Hindi ko naman talaga hangarin na i-hype tong si Cam
Pero nakita ko lang talaga na naging maganda ang panimula ng LA dahil kay Reddish. Salamat sa magandang depensa at solid na mga hustle plays niya. Kung maalala nyo si Jared Vanderbilt ang gumagawa nito dati, pero hanggang ngayon injury pa rin kasi si Vanto. Kaya siguro naisipan nila na ipagawa muna to kay Cam Reddish. Sa tingin ko mga kasolid, sakto lang naman yung naging adjustment ng LA kasi mas di hamak na maganda naman talaga dumepensa si Cam kumpara dito kay Dilo. Tsaka anuhin mo yung opensa kung wala naman kayong depensa, di ba? Useless lang din yon. Makapuntos man kayo kung makakasagot lang din yung kalaban, edi wala lang ring kwenta. Tapos na maganda pa rito, napupunuan ni D'Angelo Russell yung kakulangan ng opensa ng LA mula sa bench. Well, tinapos kasi ni Dilo ang game na to na siya ang naging leading scorer ng LA coming from the bench with 18 points. Samahan mo pa yun ng 2 rebounds and 3 assists. Ang pinakamahalaga sa lahat, nakakuha rin ng LA ang panalo laban sa 76ers sa score na 116-106. Sa mga di pala nakapanood ng laban, pinangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng LA Lakers with 31 points, samahan mo pa yun ng 9 rebounds, 1 assist at 4 blocks. Samantala, tinapos naman na ang all-time leading scorer ang laban na to na may panibagong triple-double sa kanyang NBA career. Matapos makapagtala ng 21 points with 12 rebounds, 13 assists at 3 blocks. Si AR-15 naman mga idol ay nakapagtala ng 20 points, 6 rebounds, 7 assists at 1 block. Sa ngayon, okay naman yung naging starting 5 ng Lake Show kasi nga nakakuha nila yung panalo. Pero para mas masabi nating epektibo talaga, sa tingin ko mas maganda kung papanoorin pa natin yung mga susunod nilang laban. Doon natin makikita yon kung epektibo talaga. Pero kayo mga kasolid, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Maganda ba tong ginawang bagong starting 5 ni Coach JJ Redick? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Wait lang pala, bago ko tuluyang tapusin tong video na to, gusto ko lang i-shoutout yung mga kasama ko nanood kanina sa playback na walang sawang sumusuporta sa akin. Shoutout sa iyo Idol The King James, Idol Toy Boots, Idol Kyle, Idol Obet25, Idol Ferdy, Idol Cesar, sino pa ba? Wait lang mga idol, binabasa ko lang kasi. Shoutout sa iyo Idol Lebron 2306. Yan, at saka sa iba pang nanood, maraming salamat po sa solid na suporta. Sa mga di pala nakakaalam no, nagla-live po ako ng NBA games at majority ng inila-live natin ay yung laban po ng Los Angeles Lakers. Kaya sa mga gustong pumasok sa live ko, i-click nyo lang po yung link dyan sa may comment section or kung hindi naman sa description, hanapin nyo lang po yung playback na nakalagay. Sa inyo lang mga idol, maraming salamat ulit sa solid na suporta. Sana suportahan nyo rin ako dyan sa playback. Lalo na yung mga galing sa YouTube at ganun na rin syempre sa Facebook. Salamat mga idol, kita-kits tayo susunod na laban ng Los Angeles Lakers. Maraming salamat sa solid na suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.